Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kumbaga mahalaga magkaroon po ng malinaw na desisyon ang Kongreso bago sumapit itong September upang makapag-adjust ng poll body yung kanilang paghahanda. Kumbaga nasa mahigit kumulang na pong 8 billion. Ito na po yung nagastos po ng nilaan po ng COMELEC para po dun sa BSKE preparation mula po dun sa 19.57 billion budget. Kumbaga ganun kalaki sa ngayong meron pong panukalang ililipat naman yung halalan sa November 2028 at gagawing 5 taon ng termino dun sa mga barangay at SK official. At ngunit sinabi nga ni Garcia na meron pong alternatibong posibilidad na ituloy itong November 2 election at ipatupad po yung 5-year term doon po sa mga mananalong opisyal. Samantalang nakatakda po yung filing of Certificate of Candidacy, kumbaga napakaikli na simula po September 28 hanggang October 5, kaya napakahalaga na para po sa COMELEC na agad pong malaman kung matutuloy o maantala itong halalan na para mas malinaw ang magiging epekto nito doon po sa mga botante. Ito ating makakausap natin ngayon, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. COMELEC Chairman Garcia, ano po yung pinakahuling status ng panukalang pagpapaliban ng November 2 BSKE matapos po itong umusad po sa Senate Committee? Tarex, magandang hapon din po sa ating mga kababayan. Yung tama po kayo, nung isang araw lamang nagkaroon ng pagdinig ang mataas na kapulungan ng ating Senado patungkol sa, ang tawag po nila kasi doon term fixing, hindi postponement of the election. Kung saan ang termino po ay pinapalawig mula 4 na taon, ito po ay gagawin ng 5 taon. At sinabi po ng mismong author, ng mismong panukala, si Senator Chis Escudero, dahil maiksi daw po kasi yung 3 at 4, dapat daw po 5 taon. At kung sakali man magpo-postpone ng halalan sa November 2, yan daw po ay insidenta lamang o talagang ibig sabihin consequence noong pagpapalawig ng termino. At dahil po dyan, hindi po ito dapat daw pong tawagin na postponement bill. At yan po ay ginaya rin ng mababang kapulungan na nagkaroon ng pagdinig ng isang araw din. At ang sabi po ng mababang kapulungan, ito po ay ina-approve na sa level ng committee. Sa level naman po ng Senado, ito po ay na-sponsor na ni Senator Chis Escudero. At kung hindi tayo nagkakamali, magkakaroon na lang ng interpellation sa susunod na linggo. At maaaring ang lahat ng ito ay mangyari matapos bago po mag-ikalawang linggo ng September. Opo, at bakit po mahalaga para sa COMELEC na magkaroon ng desisyon ng Kongreso bago sumapit ang September? Sapagkat Karex, hindi po tayo titigil sa ating paghahanda. Kahit pa po sila ay nagdidebate, kahit pa po may panukalang batas na, tayo po ay magtutuloy-tuloy sapagkat panukala pa lang naman po yan. Samantalang ang batas sa kasalukuyan ay November 2 ang ating halalan. Napakahirap pong ipagbakasakali. At siyempre, habang tayo lumalaon at naghahanda, tayo po ay patuloy na maggagastos at magkakaroon ng mga paggastos tungkol sa mga kagamitan na ating pong gagamitin. Tama po yung nabanggit nyo kanina, darating na September 28 hanggang October 5, filing na po tayo ng kandidatura. Kung kaya naman ating ipinakiusap sa ating Kongreso na baka pwedeng magkaroon ng kaliwanagan ng issue na ito bago po matapos ang buwan ng Setyembre para naman po kahit paano yung mga tatakbo, yung mga mag-a-aspire ay maging maliwanag din kung talaga bang matutuloy yung halala na yan. Opo, at Chairman Bali, ano po yung mangyayari kung wala pong final decision ng Kongreso pagdating po dun sa filing period po? Ay tuloy-tuloy po, Karex, ang filing ng candidacy natin. Kung halimbawa pagdating ng datos o date na yan ay hindi pa sila nagkakaroon ng final na decision at wala pang batas, magtutuloy-tuloy po tayo sa filing ng kandidatura. At total naman, nakahanda na mga balota, na imprenta na po naman ang lahat ng yan. Tayo po ay manual na halalan at yung pong mga kagamitan ay nakahanda na rin. In fact, hindi lang namin muna pinadeliver yung iba upang hindi naman makompromiso yung kalidad ng mga i-deliver na yan. Kung tuluyan pong mapospon, Chairman, itong BSK, bali ano po yung magiging epekto nito sa preparasyon po sinasagawa po ng COMELEC?
Kung sakasakali pong ito'y hindi matutuloy ang ating halalan, ang mga gamit naman po na amin po napaghandaan ay magagamit pa rin natin kung sakaling tayo ay nag-reset ng eleksyon. Ang ibig bagang sabihin ay, yung po mga balota Opo. kahit po ang date niyan ay November 2, mag-i-issue lang kami ng resolution, magagamit pa rin naman. Yung mga ballpen, mga indelible ink, yung mga thumbprint taker, Mhm. hindi pa po namin pinapa-deliver yan kasi nga po ang expiry date naman yan ay 1 year. Kaya naman ayaw muna natin ipa-deliver para kung sakali na malaman nating postponed o di tsaka lang po tayo magpa-deliver later na para naman po hindi masayang yung mga kagamitan na yan. Yung po mga iba pang gamit, magagamit naman po natin kung sakaling hindi matuloy ang halalan sa November 2. Opo, at meron pa bang sapat na panahon ng COMELEC para mag-adjust kung ililipat ng halalan 2027 o 2028? Meron naman po, kaya lang ang sa atin lang is gusto rin naming alamin kailan ba talaga yung, postponement o kung yung resetting kung sakali bang ito ay next year. Sabi namin biglang pong lalampas ng Mayo ng 2027 Opo. at, kung 2028 naman wala naman pong problema sapagkat kung sinasabi nila ay November daw po, second week ng 2028 ay yan po naman ay, tapos na ang national and local election ng Mayo ng 2028. At kung sakali nga ipagpaliban hanggang 2028 ang BSK, bali ano po magiging epekto nito doon po sa mga kasalukuyang barangay at SK official na mananatili po doon sa pwesto, Chairman? Ang nakalagay po sa kanilang panukalang batas ay yung mga incumbent, siyempre naka-extend ang termino nila hanggang Opo. sa magkaroon ng ma-elect na bago na mga hahalinhin sa kanila o kung sila man ay ma-elect na muli. Yung mga incumbent na huling termino na nila ay huling termino na po talaga at wala na pong extension yan. Ibig sabihin hindi porket may bagong term na 5 years ay magbabago rin yung kanilang termino. So kung ito'y huli, panghuli. Kung ito'y pangalawa, may isa pa sila entitled pa na isang termino pa at yun, ang magiging termino yun ay magiging 5 taon na at hindi 4 na taon. Opo, at may mga nagsasabi na paulit-ulit na postponement ang barangay at SK election. Maaari bang makaapekto to doon sa mga karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga local na leader? Ano po bali reaksyon nyo dito? Yun po yung sinabi ng Korte Suprema na sabi nga ay dapat daw po ang eleksyon natin ay regular, periodic at hindi nababiolate ang karapatan ng mga mamamayan sa tinatawag nilang right of suffrage. So Opo. napaka-importante po yun. Tayo po wala tayong masabi dyan, Karek, sapagkat si Mhm. COMELEC ay tagapagpatupad ng Tama po. batas. Ito po isang political na desisyon. Kami naman ay susunod lang kung ano yung batas natin at siyempre kami po yung maghahanda hanggat walang nagbabagong batas, paghahandaan po natin yan. Pero gusto ko lang pong sabihin at liwanagin, ano po, nung unang nag-postpone ng eleksyon noong 2023, yan po'y dinala sa Korte Suprema. Dineklara Opo. po ng Supreme Court na unconstitutional yung pagpo-postpone sapagkat ang kadahilan ng na-cite po doon ay yung tinatawag na election fatigue o ika nga ay napagod daw sa kaka-eleksyon. Mhm. Sabi ng Supreme Court, hindi daw po tamang dahilan yon. In fact, ang Korte Suprema ay naglatag na napakabibigat na kondisyon bago magpo-postpone para sa pagpo-postpone ng halalan. Kaya lang po, noong 2025, nagkaroon muli ng panibagong kaso nung magkaroon na ng pagbabago ng termino mula 3 taon naging 4 na taon po Tama po. ito. Kinwestiyon sa Korte Suprema at ang sabi ng Supreme Court ay legal, constitutional yung batas sapagkat hindi naman postponement yung batas kung hindi pagpifix ng termino at nakalagay sa saligang batas na ang Kongreso ang may nag-iisang kapangyarihan na mag-fix ng termino ng mga barangay and SK officials. Opo, bali ano po pinakamensahe ninyo doon sa mga kandidatong naghahanda na para po doon sa filing of candidacy pero hindi po siguradong kung matutuloy ang November 2 election na COMELEC chairman? Siyempre po, katulad din niyo po, kami po ay may agam-agam din, hindi rin namin talaga alam, uncertain ang lahat. Umaasa din kami kung kaya nga kami po'y nakiusap na baka puwedeng bago matapos ang September ay magkaroon ng kaliwanagan ito. Napakahirap din po sapagkat ang daming pinaghahandaan ng inyong Commission on Elections na mga electoral exercise katulad ng Bangsamoro Parliamentary Election, ang ating national and local election ng 2028 at may mga maliliit pa katulad ng special election sa Dasmariñas, Cavite at mga ilan pa na mga plebisito. So hangga't hindi po certain, hindi maliwanag, eh di napatumpik-tumpik din ang aming pagkilos. So Opo. ganun din po naman ang mga kumakandidato. Alam po natin, napakahirap ng kumakandidato hindi mo alam kung Mhm. talaga magkakatuluyan ba o hindi. Maaaring hindi pa sila gumagastos, pero siyempre alam nyo kasi pagka nagkaalaman na sa barangay, natatakbo, naunawaan natin na maaaring yan ay maging dahilan ng kaawayan, Opo. alitan, hindi pagkikibuan dahil kalimitan ng naglalaban-laban sa barangay ay mga magkakapitbahay, magkakamag-anak, magkakaklase o magkakaibigan. Opo, at panghulan po chairman, bali
Kung kayo po tatanungin, ano po pinakamalinaw at pinakamainam po na desisyon dapat gawin po ng Kongreso ngayon upang maiwasan itong kalituhan sa 2026 BSKE? Basta po Sir Rex, mahirap kasi magbanggit dahil nga sa ayaw naman natin tayo ay mapunto sa bagay na yan. Basta po kami, ito lang po ang maliwanag, handang-handa po kami sa level ng 1 to 10, 9 po ang preparasyon na ng COMELEC. Apo, salamat po Chairman George Erwin Garcia. Salamat po sa Maraming oras. salamat po, Ka Rex. Mabuhay po kayo. Salamat po. Yan ang tinig mga kaibigan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia dahil nagkakaroon po ng kalituhan. Kumbaga sabi ko nga sa inyo, napakarami ngayon ng abogado. Kumbaga napakarami nga nagbibigay ng opinion sa social media kung matutuloy itong November to BSKE. Sa panig po ng COMELEC, kumbaga yan 95% nakahanda po sila. Kaya nga sila na mismo nananawagan po sa Senado hanggang sa Kongreso kung maaari magdesisyon ng mas maaga dahil napakalaki po ng trabaho po ng COMELEC. Kumbaga sila lagi sumusunod lang doon sa magiging pasya po ng Senado at saka po ng mababang kapulungan. Nako, napakarami ng mga comment dito. Siguro balikan po natin mamaya. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On